Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda and I am excited again to share with you another testimony for this episode. Pero bago po yan, I'd like to thank you all for supporting, for watching, and of course sa pag-subscribe po sa ating YouTube channel as well as sa ating Facebook page and of course sa ating TikTok. So I appreciate you all. And once again, I'd like to tell you that this YouTube, this channel, ito pong tinetestify natin dito, this is not about me, this is not about others or about the things that are happening or whatsoever. This is all about the goodness and the faithfulness of our Lord Jesus Christ. I am just one of the living witnesses of the Lord kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. And I believe, hindi lang po ako ang nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kulang ang salitang salamat, kulang itong testimony, kulang ang tithes, kulang ang offering para pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Because without Him, I am nothing, we are all nothing. So this is one of my ways, one of our ways rather, para ibalik ang gloriya sa Kanya. So, okay, before po itong video, I keep on asking the Lord, Lord, ano Lord ang isi-share ko na testimony? Ano Lord, can you remind me, Holy Spirit, ano yung mga encounters sa lahat ng mga pinaparanas mo sa amin, Lord? Alin po dito ang isi-share ko po? Now, okay, before po yan, let me share first this verse with you. Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Now, let me begin with my testimony. Alam niyo po, I believe marami po ang makaka-relate dito. Dati po kasi, yung attitude ko, I was so malikot. Napakalikot ko po na tao. Hindi po ako mapakali. I have so many plans also sa buhay ko. Pero yung plan ko is parang, ang plano ko noon sa life ko, even sa family namin, parang binibase ko siya according sa ability ko. Parang ganon. Ako dati, no? So, why should I plan and why should I sobrang-sobra mangarap? Siguro sakto lang din. Though naging ambisyosa din po ako. Pero, because of my dream, nagkaroon ako ng pangarap po, nalilevel ko sa ability, I was so malikot. In fact, parang hindi ako mapakali po. I have plan A, I have plan B, I have plan C, I have plan D. Kasi ang katuwiran ko doon, if ang plan A ay mag-failed, at least may plan B, ganon. Napakalikot ko po. In fact, sinusulat ko pati mga strategy. So, kung ano yung opportunity, for example, lalo na po nung mag-engage na po kami sa business, lalo na po na parang ang focus ko noon, yes, nagta-tithes po. We were just beginning, no? Nagta-tithes, nag-offering. Nung bago-bago pa lang po ako na Christian, so please forgive me nung time na yon, bago-bago pa lang po ako noon. So I keep on, I was so busy kasi ang katwiran ko na, Lord, okay naman na Lord sa tithes eh. Okay naman na Lord sa offering, Lord eh. Lord, nagja-church naman, Lord eh. So okay na siguro ito. In fact noon po, I don't like to testify kasi medyo nahiya pa nga po ako noon. I was so busy. Sa totoo lang po, no, chasing the blessing. Chasing the money. So parang the more nakakakita ako ng opportunity, the more na nagiging busy ako sa mundo. Yes, nag-church. Yes, I honor God with this giving. Pero hanggang sa na-notice namin, talagang experience talaga namin na we've been so busy na pala, na minsan, yes, attend kami talaga ng church kasi exhausted na, kasi kailangan namin mag-recharge, kasi okay, sige, kasi kailangan nagiging routine na namin siya sa Sunday. Pero yung time na minsan na naaalat namin, even sa pag-church, even kay Lord, minsan tira-tira na. In fact, halos kung anong opportunity, sige, go nang go lang din po ako. Proposal after proposal. Ideas after ideas. Minsan, eto pa, nagkaroon po ako noon minsan na attitude, and I praise God kasi nawala na yun, no? And I believe marami po dito makaka-relate. May mga tao po na magaling lang sa una, nagpaplano, pero pag andyan na, wala na.
plano, magaling sa una, pero ang tapusin, hindi na kaya. Hanggang plano lang minsan ng iba. Plano, sisimulan, hindi tatapusin. Another plano, sisimulan, hindi tatapusin. I think nangyari yan sa akin once, twice, thrice, pero I praise God na tinuruan naman kami po, na parang siguraduhin natin na ang plano natin naka-align kay Lord. We have so many plans po nung time na yun. Lalo na po ako, hindi naubusan ng idea. So busy. At ang gusto ko po, eto na po tayo, sa lahat po ng nanonood. Ang gusto ko po noon, ang masusunod sa buhay ko, and of course, even sa business, gusto ko idea ko. Gusto ko plano ko. Kaya nga gusto ko i-apply kung ano ang nasa plans. Execute ko ba doon? I-apply ko ba doon? Parang ako na, this is it. Let me do it. Laging ganun ako noon. Pero, mali pala, no? Mali pala. Na, dumating sa punto, sa totoo lang po, nagkaroon kami ng butik. Gusto ko to. Parang maganda to. Susundan namin. Kung ano ang uso, gagayahin namin. Kung ano ang uso, hahabulin namin. Kung ano ang uso, sasabayan namin. I remember, okay, parang maganda ang idea. Nagkaroon po kami ng tahian. Ito maganda ito. Sige, sabayin natin. If you can remember po, yung terno pajama sa Taytay po, ayan, nauso. Nagkaroon din kami, terno pajama. Sumabay kami sa uso sa terno pajama. Nauso ang taslan. Taslan naman, tahian. Makaka-relate po nito, mga may patahian. At ang mga nag-aangkat din sa Taytay. So, nagtahi naman kami ng taslan. Nauso naman yung mga hoodie jacket. Tahi na naman kami. Kailangan daw, malaki daw ang kita, mag-supply basta somewhere sa Manila, nag-supply din kami. To the point na, ito yung presyo, sabayan din namin ang presyo. Pagpasadsad ang presyo, sasabayan din namin. Sabi namin, idea na naman, we had another idea. Mag-open tayo ng butik. Nag-open kami ng butik kasi ang isip namin, this is our plan, isa pa sa isip namin, dapat we must have different source of income, which is good. So, pero yung time na yun, puro idea lang namin, kinocommit namin kay Lord, tinatanong namin, pero ang nasusunod pa rin, kami pa rin. Kami pa rin nasusunod, hindi naman si Lord noon sa buhay namin, kami pa rin, bida-bida kami sa buhay namin. Nag-open kami ng butik sa Surigao. Look what happened, nagsara. Ayan, walang kinita. Break even ata. May kinita naman or break even, parang ganon, parang not enough pa para siguro sa pinuhunan. Sa madaling salita, hindi ganun kumita. Pero ang tanong, kinumit namin kay Lord? Yes, kinumit namin kay Lord, pero hindi naka-align sa plano niya. So, nakita namin kasi ang idea namin noon, kaya kami noon, tingnan niyo po okay, mag-open tayo ng butik sa Surigao para may everyday na income pa, bukod sa bulk orders, bukod sa mga wholesale, bukod sa maramihan talaga na na kita, at least may everyday income tayo. But the question is, it is the will of the Lord, and there's nothing wrong to try it, but did we consult the Lord? Did we align our plan to the plans of the Lord for us? Pero yun pala, na-realize namin kasi we've been so busy. Ang mind namin preoccupied, to the point na pag sobrang busy pala tayo, binuhos na natin ang ating lakas, ang ating energy, ang ating time, na ang tira-tira na lang na time kay Lord. Si Lord nangungusap sa atin, we cannot hear the voice, the instruction of the Lord. Kasi nga, wala na puno na ng idea ang isip natin at tayo pa rin naman ang masusunod. But what will happen? It will always fail. Okay, I remember nagsarado po yung butik namin sa Surigao. And so many, iba pa po na opportunity na parang clinose at clinose at clinose ni Lord. So balik po tayo, Proverbs 19:21. Maraming plano, pero at the end of the day, plano pa rin ng Diyos ang masusunod sa ating buhay. At alam niyo po ang masakit? Pwede pa rin naman hindi plano ng Diyos sa atin, ang masunod plano natin. Pero we will always end up hurting ourselves, and we will always end up as a failure. Why? We keep on fighting against the will of the Lord. So, I praise God kasi po, I praise God for the discipline, even ang pagpapalo, even ang pain na pinaranas sa amin. Para lang matuto kami na wait, stop. This time, let me share this verse with you. In Proverbs chapter 16 verse 3,
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Don't just say that, Lord, we commit our plans to you. Pero, sinabi lang natin, pero hindi naman pala talaga natin na kinocommit kay Lord kasi tayo pa rin naman ang nasusunod. Sige lang, pina-inform lang natin si Lord. Si Lord naman, ginaguide tayo, but we keep on fighting. Tayo pa rin ang nasusunod. Iba-iba ang direction natin. Pero look, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Alam niyo po yun, ang dami-dami namin pinasukan din, kinds of opportunities, to the point na, grabe ka busy, na, can you imagine, nung time na yun, na halos ako naghahabol sa clients, ako ang naghahabol sa sales. Ito po, no, pag plano natin ang masusunod and not hindi naka-align sa will ni Lord, ito po ang nangyari po sa akin. Ako ang naghahabol sa sales. Ako ang naghahabol sa client. Ako ang naghahabol sa blessing. And dahil plano kang nasusunod, yes, I did my best. But my best was not good enough. My best was not enough. Never enough siya. Another, exhausted. Wala, ang nabibigay ko na lang po noon na oras kay Lord, tira-tira. Laging pagod na, yes, nag-worship kay Lord, pero andun yung pagod na, hindi mo na ma-feel, parang, Lord, okay, you just, pero, yes, totoo, faith is not a feeling, pero napakahalaga pala that we really spend right time, enough time kay Lord, wag yung tira-tira. Another, because nga, plano ko pa rin na susunod, nakaka-feel ako noon na parang hindi ako, may part sa buhay ko na hindi masaya, and minsan, irritable ako. Another, no matter how hard I tried before, I was unsatisfied. Hindi ako satisfy. Another, we may earn money nung time na yon, but we were not able to enjoy that blessing na compare sa na-enjoy namin ngayon sa ganito na level. Why? Because of the pressure outside. Dahil nga panay habol-habol namin sa blessing, panay sabay-sabay namin sa uso, so parang di na namin ma-enjoy kasi busy kami doon. Minsan, imbes na makapag-travel ka pa, makapag-enjoy ka pa, gawin na pinapagawa ng Diyos, hindi na. Kasi nakatuto kami sa sarili naming plano at ang nasusunod nga sa buhay namin, plano pa rin namin. Okay, another, para na kami naging buntot kasi sunod-sunuran po sa uso. Sunod-sunuran sa standard ng mundo. Another, last one, nawawala po noon ang peace namin. Why? Kasi nga po, kami ang nasusunod, ang gusto namin, plano namin sa sarili namin. We were just informing the Lord, lalo na po ako noon. Napakalikot ko po na tao. And again, I praise God na pinalo ako. Na may part ng buhay ko na binalian ako ni Lord. And it was like a mark for me that God telling me na, hey, for you to stop fighting against sa will ko, ito ang dapat sa'yo. And I praise God for that. It was painful. Pag inisip ko, I failed on that part, pero God caused it to happen para lang mag-stop ako for a while and listen to His instruction at mag-seek sa Kanya. And this time, pag natutunan ko na mag-seek sa Kanya at pag na-align, natutunan ko na i-align ang plano ko sa plano niya at siya naman, ang plano niya naman sa buhay ko ang masunod, then it went well for us. You know what happened to us? Nung ang sinunod naman namin ay ang plano ng Diyos sa buhay namin. Let me share this quick testimony. Dati no, kami ang naghahabol ng blessing. Kami yung, ay nako, grabe. Ito, number 1, blessing, if ang nasusunod sa buhay natin ay ang plano ng Diyos sa atin at hindi ang plano natin, and if we are following, obeying the instruction of the Lord, blessing will overtake you. The blessing will chase us, not us chasing the blessing. It is the favor of the Lord running after us. It is overflowing. You know what? One time I remember, okay, ano na kami, Lord, ikaw na Lord ang masunod sa amin. Sabi ni Lord, okay, you attend the prayer meeting, we attend. But again, laging balance. If you have business, you have work, it should be balanced.
since hindi naman naapektuhan ng business, pero at least nagpa-find time na kami kay Lord. Attend kami ng prayer meeting, attend ng meeting, uma-attend na kami ng every Sunday, and of course, obeying the instruction of the Lord at nag-submit kami kay Lord. This is what happened. Alam niyo po, naalala ko po, isang araw, umattend lang kami ng prayer meeting, common sense. It was every Wednesday. Pag inisip namin, oh, I could spend that time preparing for the paperworks. Pero hindi we will spend time for the Lord. So nag-attend kami ng prayer meeting. Alam niyo po yun na, totoo nga, ang blessing ang mag-overtake. There could be, God can command the blessing for us. Umattend kami, just try to imagine po, and isa sa naging kliyente namin before tumawag sa amin, it was around 8 p.m. and we were not expecting that call. Yung wala kang ginagawa, yung nagpe-praise ka lang naman kay Lord tapos tatawag sa iyo ang isang hotel somewhere in Visayas. And when that person called me, she told us, pwede po ba kayo ang maging supplier sa hotel namin? Wow, praise God! Wala kaming ginawa kundi purihin ang Diyos, kundi mag-obey sa instruction niya. At ang nakakatuwa kay Lord, why overtaking ang blessing? Look, hindi tingi-tingi, kundi it was bulk order. Imagine mo ikaw ang gawing supplier sa isang hotel. So, it was a commanded blessing of the Lord for us. Yung mga simpleng ganon na sasabihin ng Diyos, anak, pagplano mo anak ang nasusunod, alam mo, tingi-tingi. Tingi-tingi yung blessing. Why? Because the source is the Lord. Not the world, but the Lord is the source. So, mapapagod po tayo kakasabay sa standard ng mundo. Another, there is a satisfaction. We feel satisfied nung sinusunod na namin ang plano ng Diyos sa buhay namin. Another, happy and enjoying the blessing of the Lord. So, we learned also how to balance our time, how to balance the business, the ministry. Not just only honoring the Lord na every Sunday lang, no? Kundi hindi lang sa tithes, hindi lang sa offering, but spending time with God, asking the instruction, seeking the Lord, na Lord, this time plano mo naman. Why? Mas maganda kasi ang plano ng Diyos sa atin kaysa sa plano natin sa sarili natin. Another, okay, we are the head, not the tail. We are always above, not at the bottom. So you see, hindi yung hala, pagod na, naubos na ang 24 hours para lang kumita ng pera. Pero pag ang plano ng Diyos, ang sinusundan natin, ang ino-obey natin, surely, lagi tayong nasa taas. Lagi tayo ang head, hindi ang tail. Dahil ang blessing sumusunod na lang. Another, we had encountered this. If we are willing and obedient, we will eat the best of the land. All we need to do is to cooperate with the Lord. God has a great plan for each and every one of us. Ang kailangan lang natin is sundin, Lord, ano po ba ang will mo sa buhay ko? Lord, teach me how to obey your instruction. Teach me how to hear you. Lord, this time, ikaw naman, Lord, ang masunod sa buhay ko, sa buhay namin. I know to each and every one of us, you may be in a high position, you may be in a good situation right now, or right now you're planning for your future, or busy with your work, with your business, with the ministry. But we need to find time to seek the Lord, spend time with God, asking the Lord. We may have so many plans, but who is the master of our lives? If we consider God as the Lord of our lives, He must be the Lord over all. Over our lives, over our ministry, our family, our business, our career. And everything that we do, He must be the Lord.